Kai Sotto, magpapadraft na sa PBA matapos mabidyohan na kasama mag-practice ang isang PBA team. Number 1 pick daw ito sa PBA draft. Usap-usapan ngayon sa social media ang Gilas Pilipinas star na si Kai Sotto matapos kumalat ang isang video kung saan makikitang nakikipag-ensayo siya kasama ang Rain or Shine Elasto Painters. Agad itong naging viral at nagdulot ng samot-saring reaksyon mula sa mga basketball fans. Marami ang nag-isip na maaaring senyales na ito nang nalalapit niyang pagpasok sa PBA rookie draft, habang may ilan pang nagsabing posibleng siya ang maging number 1 overall pick kung tuluyan siya magdedeklarang sumali. Hindi rin may kakaila na dahil sa kanyang karanasan sa paglalaro sa iba't ibang international leagues tulad ng Australia's National Basketball League, NBL, Japan's B-League, at pagiging pangunahing miyembro ng Gilas Pilipinas, itinuturing siyang isa sa pinakamalalakas na talentong maaaring mapasok sa PBA. Dahil dito, lalong naging mainit ang usapan sa social media, kung saan marami ang nagsasabing malaking dagdag sa kasikatan at kompetisyon ng liga ang pagdating ni Kai kung sakaling maglaro na siya sa Pilipinas. Gayunpaman, may mga basketball fans at observers na agad nagpaliwanag na hindi dapat bigyang kahulugan ang naturang practice bilang kumpirmasyon ng kanyang pagpasok sa PBA draft. Ayon sa kanila, matagal nang nakakasama ni Kai Sotto ang Rain or Shine sa ilang training sessions tuwing off-season bilang bahagi ng kanyang kondisyon at paghahanda habang naghihintay ng susunod na oportunidad sa ibang bansa o sa mga laban ng Gilas Pilipinas. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag mula kay Kai Sotto sa kanyang kampo, sa Rain or Shine, o maging sa PBA na nagsasabing nagdeklara na siyang sasali sa rookie draft. Dahil dito, nananatiling haka-haka lamang ang mga kumakalat na balita tungkol sa kanyang posibleng pagpasok sa liga. Gayunman, hindi napigilan ng mga fans ang mangarap na makita ang isa sa pinakamalalaking pangalan ng Philippine basketball na maglaro sa PBA. Marami ang naniniwalang kung sakaling sumali siya sa draft, isa siya sa mga pangunahing kandidato para maging unang mapili dahil sa kanyang laki, talento, karanasan, at kakayahang makahikayat ng mas maraming manonood. Sa ngayon, wala pang dapat ituring na opisyal hanggat walang inilalabas na pahayag mula sa kampo ni Kai Sotto o sa PBA. Hanggang doon, ang viral na video ng kanyang pag-eensayo kasama ang Rain or Shine ay nananatiling isang ordinaryong training session na nagbigay lamang ng panibagong dahilan upang pag-usapan ng mga basketball fans ang susunod na hakbang sa kanyang profesional na karera. Kung sakaling tuluyan ng pumasok si Kai Sotto sa PBA, malaking tanong din kung paano niya mababago ang takbo ng liga at kung siya ba ang magiging bagong mukha ng Philippine basketball. Sa kanyang taas, international experience, at malaking pangalan bilang isa sa mga pinakakilalang batang manlalaro ng bansa, inaasahang makakapagdala siya ng dagdag na atensyon, mas maraming manonood, at mas malaking interes mula sa mga basketball fans. Ang presensya ni Kai sa PBA ay maaaring magbigay ng bagong kwento sa liga, lalo na sa pagharap ng mga batang talento laban sa mga veteranong manlalaro. Marami rin ang nagtatanong kung siya ba ang posibleng sumunod sa yapak ni Junmar Fajardo bilang pangunahing mukha ng PBA. Sa loob ng maraming taon, naging simbolo si Fajardo ng dominasyon sa liga dahil sa kanyang husay, consistency, at sunod-sunod na tagumpay. Ngunit kung mapapatunayan ni Kai Sotto ang kanyang kakayahan sa PBA at mapapanatili ang mataas na antas ng laro, posibleng siya ang maging bagong bituin na magdadala ng panibagong panahon para sa liga.